Morning, guys. Good morning, guys. Anong kinakain mo? Pasal. Pandesal po. Maagang-maaga pa nga lang ay bising-busy na nga ako agad sa pagliligpit at pag-aasikaso ng mga gamit dito sa bahay. Syempre, bilang isang nanay, maaga pa lang ay kumikilos na agad ako para matapos nga ako agad. Sabado nga ngayon at tambak ang mga gawain ko, buti na lang ay walang pasok ang mga bata. Bigyan kitang 500. Maglinis ka ng bahay ni mama doon. Sige. Malinis na malinis ha. Siguraduhin mo ha. Ito talaga. Ikaw, gusto mo 500? Marunong ka ba maglinis? Sabi ko nga sa mga anak ko, linisan nila yung bahay ni mama kasi matagal nang walang naglilinis doon. Dahil na kasing walang nakatira doon simula nang mawala ang mama ko. Isang buwan na nga yung nakalipas simula nang mawala yung mama ko. Excited kami laging pumunta doon kapag naandoon siya sa may bahay niya. Nagpagawa kasi siya ng bahay dito, malapit sa bahay namin. Hindi ko pa talaga kayang pumunta doon sa bahay niya kasi nasasaktan pa yung loob ko. Dinadalaw-dalaw namin yung bahay niya pero hindi ako nakakatagal. Sobrang hirap pala mawala ng isang ina. Hindi ako naging handa sa ganitong sitwasyon. Palagi ko pa rin siyang hinahanap-hanap. Kamusta na kaya siya? Okay kaya siya? Naiisip niya kaya ako? Nag-aalala kaya siya? Sana okay siya. Sana hindi siya nag-aalala. Kasi kaya ko naman nasasaktan lang ako kasi nawala siya. Sa sobrang busy ko bilang isang ina ay talaga namang kulang pa to para lang hindi ko maramdaman yung sakit na wala na siya. Mabait talaga sa akin si Lord kasi binigyan niya ako ng 3 lalaking anak. Tipong mag-e-emote ka pa lang ay talagang magpapasaway na yung 3 para lang maging masaya ka. Tala! Doon na sa Pigulayan. Lumabas nga kami ni Jaden para mamalengke ng kaunti dahil nga wala nang laman yung ref namin. Bago nga kami pumunta rito, pumunta muna kami sa patahian. Hindi na ko na nga na-videohan dahil nagpatahi nga ako ng uniform ni Jaden kasi nga wala na nga kasyang uniform sa kanya dahil nga medyo lumulobo na talaga siya. Every weekend nga ay talagang gulay ang niluluto ko. Dahil sa weekdays, ayaw talaga nilang nagbabaon ng gulay sa school. Ayaw kasi nila ng gulay ang binabaon sa school. Kaya kapag tanghali, hindi gulay ang baon nila. Pero pag gabi ay talagang required na gulay ang kakainin nila. Go! Napagdesisyonan nga namin ng anak ko na pupunta muna kami doon sa bagong bahay ng kapatid ko. Pinapagawa na kasi ng kapatid ko yung bagong bahay niya kaya gusto sana naming dalawin kung ano ng update doon o kung may pagbabago na ba. Pero bago nga kami pumunta doon ay may masarap nga dito na bilihan ng buko. Bumili nga muna kami. Bili ka ng buko. Dalawa? Oh, dalawa. Natapon na. Inom ka yan. Harap. Eto nga at nakarating na nga kami sa bahay ng kapatid ko. Maganda. Lipat na tayo dito. Dito! Nakakwarto dyan. Lipat na tayo dito. Lipat kami dito. Mami, makakwarto dito. Kwarto nga. Ano dito? Ala, grabe guys. Uulan pa. Kakapunta lang namin sa bahay ni Tito Jude. Napasarap nga yung tambay namin sa bahay ng kapatid ko at hindi ko nga namalayan na uulan na. Nagmamadali na nga kami kasi sobrang kulimlim na talaga at sobrang dilim na talaga ng kalangitan. Grabe talaga ang panahon ngayon. Kung kanina ngang umalis kami ay tirik pa yung araw. Pero nung itong pauwi na kami ay talaga namang dilim na talaga ang kalangitan. Kaunting panahon na nga lang ay makakalipat na ng bahay yung kapatid ko dito malapit sa bahay namin. Excited na nga kami kasi nga pinagawan niya rin kami ng kwarto para pwede rin kaming matulog doon. Grabe guys. Ulan ng ulan. Tapos ang lakas pa ng hangin. Ganda rito sa province. Tinan mo. Puro puno.
Grabe. Lakas talaga ng ulan. Basang-basa ako, guys.